Magandang araw po mga kabaka, Arnel Corpus po mula po dito sa Queensland, Australia. At ngayong araw nga po ay sumabay po tayo para panoorin po natin itong kanilang feeding dito po sa feedlot na napuntahan po natin. So kung mapapansin po ninyo mga kabaka, itong kanilang feed wagon po, ito po ay tractor towed. So hinihila po ito ng tractor. So mga kabaka, sa feeding po sa feedlot, mahalaga po mula po sa loading. Kailangan kung ano po yung ingredients at kung ano po yung kanyang timbang na nakalagay po sa ration sheet po natin, kailangan po ay within 20 kilos lamang po ang allowable na exist or under po natin sa pagload. Anything po na sobra dyan ay maaring ma-alter po yung formulation ng ating ration. At ang pangalawa nga po dyan ay yung mixing. Hindi po pwede na under, hindi rin po pwede over. Pag undermix po siya, maaring yung mga agresibong baka ay makakain po nila kung ano yung gusto nilang kainin. At yung less aggressive na baka ay kung ano lang yung natira. Ang ibig sabihin po niyan, hindi po total mix ration ang nakakain ng mga baka. Kaya mahalaga po yung proper mixing time na hindi siya under, hindi siya over. Tama lang. Kasi pag na-over din po siya, masyado na pong na-over process or na dudurog yung pagkain at naapektuhan po yung tinatawag po nating rumination sa ating mga baka. At ang sunod nga po dyan is yung distribution. Dapat po ang distribution niyan ay pantay. Mula po sa unang bahagi ng pakainan hanggang doon sa dulo ay dapat pantay po yan. At iniiwasan po natin na maidikit yung pagkain doon sa kabilang pen. Dahil ang magiging problema po dyan, lalong-lalo na nga po kung ang pinifeedingan po natin ay finisher ration at yung pangalawang pen ay starter ration, yung starter po na baka ay posibleng magkaroon ng problema pag nakakain po sila ng high grains na ration dahil hindi pa po handa ang kanilang rumen sa ganong uri ng pagkain. So, kaya mahalaga po na tama po yung distribution. At ang timing rin po ay mahalaga din po sa ganitong uri ng operation. So, pinipilit po natin na kung nagpakain po tayo ng alas 10 ng umaga kahapon, ay kailangan po ay ganon halos ang oras din po sa susunod na araw. At kasama din po dyan mga kabaka yung tamang sukat ng pakainan. Dito po sa feedlot na ito mga kabaka, may mga pen po rito kung saan ay isang beses lang po nila ilagay yung pagkain sa buong araw dito sa specific pen na to. At yung kanilang pakainan ay enough po na ma-accommodate yung kailangan sa araw na yan. So yung design po ng pakainan mga kabaka ay malaking bagay. At dito hindi na po kailangan palahin o itulak. So may mga design po tayo sa Pilipinas na kung saan ay kailangan pa po itulak ng mga tao yung pagkain ng mga baka dahil nga po mayroong problema sa pag-design ng pakainan, which is nagiging inefficient lalong-lalo na po pag tinatamad po yung ating mga trabahante. So ayan mga kabaka, ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at sana po sa araw na ito ay may natutunan po uli kayo at pagpalain po tayo ng Panginoon.